Trisha Chu, sabi niya, Miss Vina loves beaches. What kind of positivity do beaches give you? Oh yeah, okay. I'm an island girl. I grew up in Cebu. So, para sa akin, pag nasa-stress ako or to calm me, to calm my soul, I go to the beach. It really helps me a lot. Maybe it's because of the wave or yung parang dahil lumaki ako sa probinsya, parang yun na yung ano ko na parang, ay, parang nakakamiss yung gano'n. So parang nare-recharge ako during, when I am by the beach and pag beach person ako talaga eh. So, nare-reminisce ko lang yung buhay namin sa Bugos, Cebu. So I guess kaya, if I were to choose kung forest or beach ako. Oh. It's your safe space, your Yes. sanctuary. Yes. Okay, I hope that answers your question. Trisha Chu from Facebook. Ito din naman, from MR from Facebook also. Do you see your daughter entering showbiz? Uy. Si Siana, medyo, before kasi she was very shy. And then pag may mga nakikita tao, parang palagi nagtatago. But now, when you ask her, Siana, do you want to be an actress or a singer? She just smiles at you and then, maybe, let's see, ganun na. So, medyo siguro, but not like, hindi siya sarado. Ako naman, I don't push her na maging nasa showbiz kasi kung ano lang yung gusto niyang gawin, nandun lang ako susuporta. But I always tell her na kailangan mag-aral muna kasi yun yung na-miss ni Mami. So, I always tell her that. And she's doing good with school. Either first honors siya or second honors. So, now she's in IB, LaSalle. So, she's doing well with school. So, akong maka-apekto, wag naman, oo. So, hindi pa naman. Sa feeling ko parang, hindi pa. Oo. Pero nakikita ko na yung confidence niya. Kasi nagpe-pep squad na siya. Nasa cheerleader siya. So, nakikita ko parang, ay, nakakatulong yun para sa kanya. To have that confidence. And may konting exposure na rin siya here and there. Kasi I remember seeing her sa Star Mama Magic Day. Yung, like the Mother's Day special of Star Yes, Magic. yes. I think you were with her, right? Oo. Yes. At saka pag tinatanong ako ng ni Love, sabi, si Siana, tsaka ikaw pwedeng merong endorsement. Sabi ko, oo naman, go, go, go! Before, parang kausapin ko muna si Siana ha, kasi baka ang dalawang isip. Pero ngayon, okay na. So sabi ko, okay. At least hindi na siya yung parang super shy talaga. Thank you for your question. And then now, naman from Mary Grace Nicaso. Follow-up question. Regarding intrigues. Okay. Anong pinakamatinding intriga ang hinarap mo at bakit? Follow-up po kay Miss Janice. Naku, alam na alam niyo yan. Oo, kasi mga kaibigan ko itong mga nandito eh. Oo nga, ikaw na at meron. Siguro, wait. Ano ba yung mga, during my younger days, siguro it's usually the love life. Yun yung palaging naiintriga ako, dahil nalilink dito, tapos ito naman yung person na to nalilink dito. So nagkakaroon ng intriga sa mga lahat-lahat. Hanggang, I don't know, I mean, minsan iniiyak ko na lang, pero wala eh, parang dumadaan ka talaga sa ganong situation, di ba? Sa mga kabataan na umiibig ka o whatever. Yun, usually puro love life ang pinakamatinding intriga sa akin. Ang sa naaalala ko ha, kasi wala naman akong nakakaaway na artista. Di naman ako pasaway sa production. So, I never had the chance na may kaaway sa showbiz. It's usually, ang matindi is yung love life. Or kino-compare ako sa ganitong artista, yung kay Donna Cruz days. But then, that's part of it. Kasi, pareho kami ng production, Viva Days eh. So, napapag-usapan talaga kami at siyang talagang pinagka-clash kami, di ba? Pero ngayon, pinagtatawanan na lang namin yan ni Donna kasi we're very good friends. Pero before, na sisters kami dalawa. Pero mostly, it's really my love life.
yung mga naiintriga para sa akin, ang pinakamatindi. Yes. Alam na alam. Kasi ginagawa nila, kagagawa nila yun eh. And then medyo related din doon, Miss Vina, how are you handling bashers? Ano ba yung difference of bashers ngayon tsaka before? Kasi walang social media Walang before, social Miss Vina. media. Paano yung bashing before? Alam mo, hindi ko rin, meron naman, kasi nasa newspaper. Newspaper? Newspaper naman yung bashers, or ano ba? In person? Sa TV, Paano ba yun? Kasi never naman akong, yung iba yata, ano, pag nababash sila, they really tell it to your face. Na parang, oy, ikaw kontrabida ka, ganyan dahil sa role mo, parang ganon. Kasi masyadong emotional. Ngayon kasi online na lang binabash ka. Before talaga, minsan, di ba may iba nag-aalo parang babatuhin ka ng kamatis. During the time na parang During paggalit mall shows, sila, ano? mall shows, paggalit sila. Ngayon kasi, pag may galit sila, nalalabas nila sa Type na online na lang. type Oo, na. sa online. Kasi nga naman, di ba, kung before, aanin mo ng kamatis, pwede ka nang makulong ngayon, di ba? Before kasi may mga rules ba tayo, or laws, parang hindi, medyo maluwag pa. But then, it's mostly live action ang mga nangyayari or sa that's yung mga fans nag-aaway-away during sa mga shows or mga shows ko sa mga probinsya. Pag may mga naiinis, may mga maririnig ka talaga na hindi maganda. Pero sa akin naman, wala naman. Pero alam ko may mga nabubu, di ba? Pero never pa naman nangyari sa akin yan. So, how do you handle bashers? My bashers now, you know what I do? I just, kung nasa Instagram ko sila, wala lang, I just block them. Block ko sila. Oo, kasi bakit ko pa sasagot-sagutin? Minsan, pag siguro there was this time na nasagot ko, parang na-realize ko, na nga, i-block na nga lang. So wala na, hindi na lumaki ng lumaki. Para sa akin, oo, bakit ko sila bibigyan ng chance or na mainis ako, di ba? Napatulan sila at lumaki. So para sa akin, yung mga ganun, either i-unfollow, i-block mo sila, or just don't say anything. Kasi hindi talaga mawawala ang bashers. Kasi di ba, there are people kasi na pag nakikita nilang maganda ka, masaya ka, maganda ang buhay mo, minsan hindi nila, you cannot also blame them kasi baka nga naman may kulang sa kanila. Diba? So yun yung nagiging tendency, nagiging basher. Or parang, wala silang magawa sa buhay. Gusto lang nilang manginis, di ba? Yeah. Or meron silang paboritong artista or aktor. Wala, gusto lang ipaglaban, di ba? So, hindi mo alam kung ano yung intentions nila. Either good or not. Basher talaga di ba? Hayaan mo na lang sila, i-block mo na lang sila. Kasi may mga fans kasi ng mga ganun, fans ng isang grupo. Masisisi mo ba, kung paborito nila to, di ba bash nila yung isang artista? Ganun lang naman yun. What I'm getting from your answers, you handle it with maturity. Kasi it takes maturity to understand how they think. Parang iniintindi nyo na lang sila na, siguro nga kasi meron silang ibang gusto o meron silang pinagdadaanan. Yun naman ang totoo. Pagiging Kasi mature. lalo na dito sa showbiz, may kanya-kanya silang paborito. Hindi naman ibig sabihin artista ka. Ikaw lang ang paborito ng mga sumusuporta. Hindi, may gusto sila. May yan kasi di ba para sa ibang tao, ito yung pinakamaganda sa kanila. Ito yung pinakagwapo sa kanila. Pero sa akin, hindi naman siya gwapo. Ano ba yun? Ganun lang talaga ang buhay. But then, dahil sa mas gusto nila to, tapos lalo na sa showbiz, pinag-clash sila, so nang babash. Diba? So, Block na. papatulan. You don't need that negativity in your life. Oo naman. Nakaka-wrinkles. Nakaka-wrinkles. Yan, bawal. Ito naman from Jane Pineda from Facebook. Is there a chance of you and Shaina working together in a series or movie? You know what? I would be happy and I am very excited if that will come. Hindi lang siguro sa teleserye, maybe in a movie. Yun, ang gusto ko kasi the last time was, I think, maalaala mo kaya? Magkapatid kami. Naalala ko, buntis siya nun. Siya pang buntis nun, ako buntis. Ay, siya pala yung buntis. Oo, so magkapatid kaming dalawa. And then, hindi na nasundan. But I'm very happy with what's happening in her life. May project siya.
palagi hindi siya nawawala ng projects. Tapos ngayon, rumaraket na din sa pagkanta. Kumakanta si Shaina. So yun, I'm really happy na she's doing well naman and she's healthy and ako. So ano man yung proyekto namin, magkanya-kanya man kami or meron na kaming project together, I will be happy. Thank you. And now let's go to our next question. Going back to G. Triana of Malaya Business Insight. You sing, you dance, you act. Are there artists you wish to collaborate or work with on screen or in the music studio? Actually, iniisip ko, okay, for an album, I have no, hindi ko pa alam kung sino yung gusto kong maka-collaborate, but if I do an album, siguro collaboration ko is maybe a guy na na singer for a duet maybe or a group. For acting, singer, actress, and singer, actress. Sino ba mga magagaling ngayon? Ang dami actually, si Julian. Well, of course, we have Sarah, no? Who can sing and dance and act. Ano pa ba? So you would want someone na parang kayo rin triple threat, sing, dance, act na artist? Oh, was that the question? Ay, hindi naman. Parang Sino was lang that po the yung question? gusto niyong makakollaborate? na Oh, artist? ako marami. Ako naman maski sino kung ano yung tama talaga. Ako kasi hindi ako namimili kung sino yung gusto ibigay sa akin. Okay na ako dyan, basta may trabaho ako. Yung gano'n. But I thought your question was as yung tatlo na who can sing, who can dance, who can act. So, She was just pertaining to you. You can sing, you can dance, you can act. oh, Who else do you want to collaborate with? Kasi nga, parang you can collaborate with anyone because you can do anything. Thank you. So, yun nga. Would Ako you sino prefer- yung ibibigay sa akin, doon ako. Kasi ayoko mamili, di ba? Kung ano yung bagay sa proyekto, sa character, doon ako. Oo, hindi na uso sa akin yung mamimili ako na kung sino gusto kong katrabaho. Of course, no, parang, I would be grateful kung sino itong mga katrabaho ko. But I know kasi they know better than me kung sino yung babagay sa proyekto. So, I just go with the flow. So sabi niyo nga kanina, parang hindi na kayo para magplano ahead. Like, Oo. you take it one step at a time. You're very grateful kung ano yung dumating. Oo, siguro may kanya-kanya naman tayo, no? But that was my realization during pandemic. Kasi nga, di ba, hindi natin alam kung hanggang kailan yung ating buhay. So, That's true. Okay, now let's go to our next question. Among the new or young artists today, who do you think can be the next star? Ay, prediction. ay, hindi po ako mahuhula. Pero may napupusuan ba kayo ngayon na, ay, itong batang to parang... Ayoko mag-name names, baka kami magtampo. Ay, Di ba? Kasi marami tayong magagaling naman talaga sa singing, sa acting, sa, sa dancing. Ayoko mag-name names kasi baka may masaktan. Ayoko ng ganon kasi I know, pag may magsabi ako ng isa, meron din namang magaling di ba? And then there's like more opportunities, pero nga marami pang upcoming, di ba? So mag-name names ako, ayoko. Kasi I want to be fair with everyone. I mean, I'm sure naman maraming magagaling kumanta, o sumayaw, umarte. You know, I think they just needed to be given a chance and to prove themselves. So ayoko akong maging rason para magsamot pinpoint na, oy, ito may chance. Pero of course, deep in my heart, na parang, oy, magaling to Yung gano'n, di ba? O makikita ko, syempre, I'm sure alam mo rin yan, di ba? Especially in this kind of business. Alam mo yung taong nagsashine pagdating sa performances. But for me, again, it's still the attitude, di ba? Talented ka nga, pero may problema ka sa trabaho. It won't happen. Someone na 4 decades na in the industry, I'm sure you can spot agad pag, ay, may attitude ba to or mga mabait? Yes. Yan hindi ko rin alam. Kasi di ba yung iba? Kasi medyo may mga features sila na sobrang tisay and they're very strong personality pero mababait. Yes. Diba? So I cannot really judge. Okay, this one naman from Facebook, Mackie Vest. Kailan po magkaka-album ulit si Miss Vina Morales? Yun ang kanyang tanong. You know what? That's also a question to myself.
Siguro, maybe after this Cruise versus Cruise, siguro not an album. Kasi hindi na naman masyadong uso ang album ngayon. Either you do a single or second single, third, the most, 5 songs. Pero hopefully, next year, that would be my plan. Oo. Kasi I've produced my albums before with Star Music. I've had 2 record, And then, siguro all in all, medyo marami na rin pala ako. 15 na yata yung aking album. Kasi uso pa noon, di ba, yung mga cassette tape or CDs, naabutan ko lahat yan. But then, right now kasi, you can just go live streaming or online, di ba, pwede mo nang i-release yung songs mo. So, it's much easier. Now that we're talking about that, I think perfect itong next question natin. What do you think has changed the most in the entertainment industry since you started, and how have you adapted to the changes? Well, ako kasi, I'm the type of person na I go with the flow. I try to reinvent myself. I try to prove it to everyone na, uy, kung ito na yung level na ngayon, kaya ko rin gawin yan, di ba? I will just, give my best. Siguro, unang-una, sa singing, like what I've said, iba na yung mga platform ngayon, di ba? You can do shows online, you can sing online, but iba pa rin syempre yung personal, di ba, na nakikita ka nila. Sa movies naman, and ngayon, mostly online na rin, di ba? Yung mga teleseries, yung mga gano'n, napapanood ko na sa YouTube, FB. So, malaki talagang difference. At kung hindi ka makiuso, ay mahuhuli ka, di ba? Maiiwan ka. So, I just make sure na nasa tama lang ako. Kung nasaan ngayon ang nangyayari sa showbiz, nandyan lang ako, di ba? Nanonood ako, pero, I want to always, like what I've said, to reinvent and kung ano yung kaya ko pang gawin. How do you get updated? Like, tinutulungan din ba kayo ng daughter ninyo na parang ito na yung latest, gano'n pinapakita niya ba sa inyo? No, I do a lot of research. Your own research. Yeah, I do that. Kasi syempre, di ba, para sa sarili ko, I have my own brand. So, kailangan ko, ano bang nangyayari ngayon? Ayoko mukhang tanga, di ba? So, but I always make sure na, syempre, with the help of my friends, my family, open ako dyan sa management na, ito na yung mga dapat kong gawin. Okay, nakikinig ako. Kasi ayoko naman ng close-minded. So, kung ano pa ko yung kaya kong gawin at sa mga advice nila, I listen. I do listen. And if I can do it, then I'll do it. Diba? Kung hindi ko kaya, sorry, hindi ko kaya. But then, I do a lot of research naman pagdating sa mga ganyan. Parang ano lang din yan eh. Parang if you're an entrepreneur, kailangan mo malaman yung ins and outs ng product mo, diba? Ng negosyo mo. So, ganun din ako eh. Ako yun eh. Sarili ko yun. So, I have to really improve that. That's true.